Matapos ko ang magkaroon ng contact number, isa sa aking insan na babae, nagkaroon kami ng kamustahan, buhay-buhay, at hindi ko inakalang kahit ang kabulastugan ay amin pang mapag-uusapan. Dahil hindi ko rin naman inakalang like niya ang ganoong klase ng usapan. Itago mo na lang ako sa pangalang Randy at si Insan sa pangalang Melody. Nang dumating ako ng Manila, nagsimula na rin akong magkaroon ng kontak sa aking mga pinsan, tito at tita sa side ng yumao kong ina. Lumaki kasi ako sa side ng father ko sa probinsya, kaya wala akong kilala na relatives sa side ng mother ko. At puro balita lang na hindi ko alam kung meron bang katotohanan. At nang mag-aral ako ng college sa Manila, makagraduate ng 2 taon at magkaroon ng trabaho, nagsimula akong magkaroon ng balita sa aking mga relatives sa mother side ko. At nagsimula iyon sa aking mga pinsanin. At dahil ako ay lalaki, mas trip ko talagang kausap babae. Kaya mas pinili kong makipagbalitaan sa aking mga insan na babae. That time kasi meron akong trabaho. At ang makita ang kung sino sa aking mga tito at tita ay parang hindi naman ako interesado. Kaya sina insan lang ang aking kinuhaan ng balita kung nasaan sila. Noong una ay 3 sila na puro babae. May binigay din si Melody na number ng ilan sa pinsan kong lalaki. Pero hindi ako nakipagbalitaan. Hanggang sa noong tumagal-tagal ay si Melody na lang ang naiwan na lagi kong kapalitan ng message. At para bang napakarami niyang oras. Doon ko na rin nalaman na meron na siyang asawa at isang anak. At nasa isang magandang kumpanya ang mister niya. At kung paano naman kami napasok sa usaping kabulastugan, 21 years old lang ako ng panahon na ito. Panahon na puro kalokohan pa ang laman ng aking kokote. At ang naisipan kong itanong kay Melody na aking insan, yung mga madalas kong itanong sa aking mga textmate. Ang naisip ko noon, ano naman kung maghalit siya. Hindi naman niya ako personal na kilala. Madalit sabi malakas ang loob ko dahil sa cellphone lang naman kami magkakilala. At hindi ko alam na tamang tao si Melody pero maling sitwasyon at pagkakataon dahil una, first cousin ko siya at meron na siyang pamilya. At kung ano ang mga salita na aking naitanong na nagpabaga sa pagiging magkadugo namin ay mga usapin na tanging babae lamang ang gumagawa na posible nilang maisipan kapag sila ay nag-iisa. At mga bagay na kung minsan ginagawa nila dahil meron silang pinaghahandaan. At isa na doon yung pakiramdam pag kinakain. At nang dahil doon nalaman ko na may problema siya sa bardagulan bilang buhay may asawa. Doon kami nagsimula hanggang iparinig na sa akin kung paano siya humalinghing habang nakikipaglaro kay Maria. At ang aming pagkikita ay hindi sinasadya na para bang may kung sinong Poncio Pilato ang nagsabing, "Uy, baka gusto mong i-message si Melody." At dahil doon, nalaman ko na nasa magkaibang area kami pero nasasakop lamang ng isang lugar at isang sakay lang. Pwede na kaming magkita. At dahil doon, nagkaroon kami ng pag-uusap. At ako naman ay nanigurado na kung kami ba ay magkikita, meron bang magiging ganap na hindi ko malilimutan? Oo ang sagot ni Melody, basta gastos ko. Nagkita kami sa unang pagkakataon. Ang unang kamag-anak na aking nakita at nakilala ng personal sa side ng mother ko, si Melody. At dahil iisa ang dahilan ng aming pagkikita, mabilisan naming iniwan ang lugar kung saan kami nagkita at tinungo namin ang lugar na si Melody mismo ang nagrekomenda. At doon, wala kaming inaksayang oras. Dahil 3 oras lang ang nalalabi sa amin,
simula nang kami ay umintrada. Gabi na kasi at malayo pa ang uuwian ni Melody at hindi pwedeng mauna ng uwi ang mister niya kaysa sa kanya. At ang pagkakataon na iyon, dahil alam kong bihira at baka hindi na maulit pa, lahat na yata ng taktika, hokus-pokus, mahika, para masulit ginawa ko na. Para lang naman akong patay gutom ng mga oras na iyon at tila ba asong nawawala sa sariling katinuan, tululaway pa. At dahil merong liwanag, kitang-kita ko kung paano tila yumanig ang kabundukan na para bang tinamaan ng 7.5 magnitude na lindol at nabalot ang buong paligid ng animoy mga taong nagsisipalakpakan na para bang tumatawag ng kalapati. At sa dahan-dahang pagkawala ng tulo sa gripo, iniwan namin ang lugar na tila ba walang nangyari. Yun ay hindi na naulit pa, pero muntikan na. Wala eh, muntikan pa nga kaming mabisto.